isang Pinoy na ito ang unang beses nilang napadaan sa ganoong ruta kasama ang iba pang Pinoy na tripulante. Pero mariin nilang itinanggi na itinatabi nila ang barko sa dagat para sumagap ng signal upang manood ang laban ni Manny Pacquiao. Aabutin pa raw na mahigit 2 linggo bago tuluyang maialis ang barko dahil tatapalan pa ang butas sa ilalim nito bago ito malulutangin. Sasagutin naman ng Panama Shipping ang gasto sa rehabilitation ng coral reefs. Samantala, pasadahan na po natin ang mga maaksong balita sa mga ito sa ating Ronda Report. Ulit-ulit po naming paalala na halos araw-araw na lang po, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho at kanina madaling araw, bumangga sa mga concrete barrier sa EDSA North Avenue ang isang kotse. Yan ang Ronda Report ni Trisha Zafra. Trisha? Pia, bumangga nga sa hilera ng concrete barrier ang isang kotse sa may northbound lane ng North EDSA sa may Quezon City mag-alas 4 kaninang madaling araw. Sa tindi ng bangga, Pia, animoy nilamuko sa papel yung harapang bahagi ng kotse at umikot pa pabaligtad yung kotse. Nagkagulo-gulo rin ang pagkakaayos ng ilang piraso ng concrete barrier. Mapalad namang sugat lang sa kanyang baba ang tinamo ng driver na si Ben Fuentes na agad namang nilapatan ng first aid. Aminado si Fuentes na nakainom siya. Hindi rin daw niya na malayang bumangga na pala siya at naggulat na lang daw siyang umikot na pala ang kanyang kotse. Sabi pa niya, akala raw niya ay nananaginip lamang siya. Bukod sa pagmamaneho ng nakainom, wala ring lisensyang maibigay sa Fuentes sa mga responding traffic enforcer kanina. Nawawala raw kasi ang kanyang wallet. Nagdulot naman ang pagbibigat ng daloy ng trapiko sa northbound lane ng North EDSA yung aksidente niyan. Pero ayon sa MMDA traffic enforcer si Chito Calizar, hindi lang daw yan dahil sa nagsikip ng bahagya yung kalsada dahil nga sa pagkakahambalang ng kotse roon, kundi nakikiusyoso pa raw kasi yung mga dumadaang driver sa pinangyarihan ng aksidente. At dahil sa hindi pagtingin sa kalsada at sa pakikiusisa, nagsalpukan pa ang isang truck at taxi. Kaya naman pakiusap ng mga otoridad bukod sa ibayong ingat at pag-iwas sa alak bago magmaneho at tupagin din ang sariling pagmamaneho pag may nadadaan ng aksidente para hindi madamay. Patong-patong na reklamong reckless imprudence resulting in damage to property, driving under the influence of liquor at driving without license ang haharapin ng driver. At yan ang aking Ronda Report mula sa Quezon City, balik sa Pia. Maraming salamat, Trisha Zafra. Samantala, nasabat ng Bureau of Customs ang isang container van na naglalaman ng mga stuffed pawikan, mga black corals at shells sa Pier 15 ng Maynila. Isang informant ang nagtibre sa ginagawang misdeclaration ng kargamento na pinalalabas ng mga produktong goma. At ayon kay Deputy Commissioner Horacio Swansea, nakataklaro sanang dalhin sa China at Europe ang kontrabando. Kadalasan daw kasi ginagamit ang mga ito na pang-display sa mga restaurant at bahay. At ginagawa rin daw itong fashion accessories at sangkap sa mga pagkain. Kabilang po sa threatened at endangered species ang mga pawikan at black corals. At sa ilalim po ng batas, sino mang mahuling nangunguha at nagbebenta ng mga endangered species, maaaring makulong ng mula 12 hanggang 20 taon at pagbabayarin ng multang 20,000 pesos. Hinahanap naman ng mga otoridad ang kinaroroonan ng nakapangalan sa kargamento na si Ezekiel Navarro. Shame on you. Oo, talaga. Kawawa naman. Oo nga eh, papaglato. Alam mo, ang sabi nila dyan sa report, pamilya daw ng mga turtle. Merong maliit, may malaki. Siyempre, kasi lahat siya may presyo. Sabay-sabay na kinukuha. Alam mo kung display lang sa restaurant, sa pagka-high-tech natin yun, di ba na ang Bakit ang gawa ng Alam mo, dun sa mga bumibili rin kasi, may market Totoo din yan. kasi yan. Dapat talagang matigil din sila. Sana mahuli talaga sila. Tsaka yung multa niya, 20,000 pesos lang. dollars. Kasi dapat dollars. dapat mataas ang alagi naman nila. Dapat mataas ang multa. Kasi pagka napaka-affordable nung multa, di ba? Kaya raw magkano pa Kumita siya ng ano doon, di ba? Milyon, pwedeng milyon. Okay. Balita naman po mula sa Senado kung saan hari pa rin ang kayamanan. Si Senador Manny Villar, siya pa rin ang richest senator ngayon base sa 2010 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador. Mahigit 725 million pesos ang kabuuang yaman ni Villar pero bumaba na ito kumpara sa mahigit 1 bilyong pisong kayamanan niya noong 2009. Pangalawa naman si Senador Ralph Recto na may mahigit na 418 million pesos na yaman. Kasama rin sa top 5 sina Senador Bongbong Marcos, Ramon Revilla Jr. at Juan Ponce Enrile. Samantala, nasa dulo naman ng listahan si Senador Francis Escudero na may yaman lang na 8 million pesos at Antonio Trillanes na may halos 4 na milyong pisong halaga ng kayamanan.
Iba talaga pag Manny, no? Di ba sa Congress si Manny Pacquiao, sa Senate si Manny Villar. They have lots of money. Ano tayo pangalan ko? Pia Manny. Sa negosyo. May money din na medyo. Oh, you're right. Baby boy, Manny. Doble. Manny. Manny. Para talagang doble na lang swerte, no? At ito pa, sa mga gustong yumaman dyan, dahil sa pagpapangalan sa anak nyo ng Manny, Tanggalan natin. ito na pinakaaban yung balitang loto. Bigo pa rin ang mga mananaya para matsambahan ng winning combination sa Grand Lotto Draw kagabi. At ito ang lumabas sa kombinasyon. Asa pa kayo? 16, 18, 07, 06, 35 at 24. Ang jackpot umabot sa mayigit 207 million pesos. Ayon sa PCSO, posibleng lalo pa lumaki ang jackpot sa susunod na draw ng Grand Lotto sa Sabado. Taya-taya na. Alam niyo na, Alam niyo na. Maliit pa nga yan eh. Kasi di ba yung dati nanalo 700? 700. Bakasyonista lang. Kasi net worth ni Manny Villar. Yung nanalo dati. Kasama ka na sa riches. Oo. Ito naman, ako, sa ibang balita ko, 10 na ang kumpirmadong patay naman sa nangyaring lindol sa timog silangang bahagi naman ng bansang Spain. Sa tala ng US Geological Survey, may lakas ang lindol na magnitude 5.3. Namataan ang epicentro ng lindol sa layong 352 kilometro sa timog silangan ng Madrid, Spain. Bihira lamang daw magkaroon ng lindol sa Spain, kaya naman maraming bahay, mga makasaysayang simbahan at mga pampublikong gusali ang nasira sa hindi naman kalakasan na pagyanig. Actually, oo nga. 5 point ano lang eh. 5.3. Oo, 5.3. Dali kung ikukumpara mo sa iba, di ba? Ano, mga antique na bahay na ba yun? Mga super luma? Mga hundreds of years. Di ba yung mga restaurant nga nila doon, Parang di doon ba? sa Haiti, alam mo kung bakit maraming nasira. Nasa- Kasi hindi oo. nga masyadong mag-ayos ang construction ng mga building. Building Oo. code nila, hindi Kasi sabi, swak pambili sa daw ano. ng bakal, gagamitin ng pambili ng pagkain. Ayan. So baka naman to mga, kasi Spain eh, di ba? Spain, dahil hindi siguro din regularly Yung parang lindol, in-expect na oo. tulad sa Japan, di ba talagang built for Oo, yung mga structures nila. sa lindol. Yung sa Spain, ito mga bukod sa luma na, hindi din siguro kasi ganun kasi Oo. yung standards. Pagbalik mo sa Spain, Pag-monitor. Hola! Inspection na natin, ha? At ang lindol na yan sa Spain ay ang pinakabago lamang po sa serye ng malalakas na lindol na ating nararanasan kamakailan, kung saan pinakagrabe na nga ang nangyari sa Japan na may kasama pang tsunami. At kung iugnay nyo pa rito ang hindi matapos-tapos na gulo sa Middle East, may mga nagsasabi na ito na nga ang 2012 phenomenon. Kaya naman may mga nag-isip dyan kung end of the world na nga ba. Bukas po, May 13, masasaksihan muli ang isang kakaibang phenomenon. 6 na planeta ang pwede nating masilayan sa kalangitan bandang alas 5 na umaga dahil sa tinatawag na galactic alignment. At nangyari na rin ito noong May 1 at 9 at mabilis namang sinabi ng Pag-asa na wala raw itong epekto sa ating mundo. At ayon din po sa simbahan, walang nakakaalam kung kailan darating ang Judgment Day. At ang mahalaga, handa tayo parati sa pagdating nito. Nakakatakot naman itong pinag-uusapan natin. Judgment Day na yan. Naging matunog yun yung 2012 na movie na yun. Kasi Kasi meron joke Ayun na mo, ba? marami sa bus ngayon, makikita mo mga May 21, 2011, nakikita Yung mo. Mayan calendar kasi, yung tuminto na doon yung kanilang Yung kanilang calendar. Oo. Hindi kayo nakatulog lang yung naglalas. Samantala, dapat ito headline to kanina pa eh. Nakaalis na po ng bansa ang teen sensation na si Justin Bieber matapos ng kanyang matagumpay na concert noong Martes ng gabi sa Mall of Asia. Pero nabalot ng kontrobersiya ang pag-alis ni Bieber sa bansa matapos umano nitong magsungit kahapon sa airport. Pakinggan niyo po ito. Excuse me. Move back. Gusto ko taka blue brothers, siyempre. I think he's trying to practice yung... Get out of my way, Ama. Kung mati. Get out of my way. Dahil sa mga nasabi ni Bieber, marami ang nagtatanong kung nagmamadali lamang siya o dahil masama lamang ang mood niya. Matatanda ang naiulat sa isang Hollywood vlog na masama ang pakiramdam ni Justin habang nagpa-perform ito sa kanyang concert na inamin naman ni Justin sa kanyang Twitter account. Maging ang ilang nakapanood ng concert gaya ni Tim Yap, napansin ang pagod sa mukha ng teen sensation habang nagpa-perform sa stage. Eh, ikaw ba naman nag-tour ka around the world? At saka ilang taon lang siya, ha? Pagdating niya nung araw na yun, nung gabi na yung concert. Diretso na. Usually,
Tsaka ito daw, parang nagsusuka yata siya sa backstage. Pero tinuloy pa rin niya. Imagine yung feeling yung umabot ka sa ganung point na you're that sick na Hindi, nagsusuka mahirap ka yun na. mag-perform ng gano'n. Nahihirapan talaga. Of course, mga tao hindi nila alam, sabihin natin pag celebrity ka, kahit local celebrity ka, Yeah. meron kang responsibilidad na Ngumiti parati. hindi parati, which is so hard, Because kumisan, sila, diba? masyado Pero na. mga tao hindi nila iniisip yan eh.